Good day, everyone. My name is Leah Jane Fering from BSBA MK3C. Number 3. Transfer. An employee's movement to another positions but within the same rank or responsibility. Ang transfer daw ay tumutukoy sa paglipat ng isang empleyado sa ibang position ng trabaho. Pero nasa parehong antas ng ranggo o responsibilidad. It means, kahit lumipat siya ng department or ng tungkulin, hindi nagbabago ang kanyang position sa trabaho o yung sweldo. There are 4 types of employee transfer. A. Production transfer. This occurs when there is a shortage of employees in one department and a surplus in another. Employees who are found to be excesses in the latter department will have to be transferred to the department where there is a shortage. So, ang production transfer, ito yung paglipat ng isang production ng isang product o service mula sa isang locations o pasilidad patungo sa isang lugar. Ginagawa ang production transfer ng mga kumpanya para sa iba't ibang dahilan, tulad ng pagbaba ng gastos, pagpapalit ng production sa market. B. Replacement transfer. This is replacing or relieving an old employee from a heavy workload. Ang replacement transfer, ito naman yun, ang isang empleyado ay inilipat sa bagong positions o lugar para punan yung bakante na iniwan ng naunang empleyado. Ginagawa ang replacement transfer para masigurado na tuloy-tuloy yung trabaho o operasyon. C. Remedial transfer. This is to rectify a faulty selection in recruitment or placement. Ang remedial transfer daw, ito yung para solusyonan yung mga problema sa kasalukuyang trabaho. Layunin nito is tulungan ang empleyado na mas maging komportable at mas magampanan ang kanyang trabaho o maiwasan ang anumang negatibong sitwasyon sa kasalukuyan niyang posisyon sa trabaho. Versatility transfer. This provides the opportunity for an employee to increase his/her skill by transferring him or her from one department to another through job rotation. In most instances, this practice prepares the individual for promotion. Sa versatility transfer naman, para mapalawak ang kanyang kasanayan at karanasan. Ang layunin naman ito ay gawing mas flexible o versatile ang empleyado sa iba't ibang tungkulin at responsibilidad. Sa ganung paraan, nagiging mas handa ang mga empleyado na humawak ng iba't ibang gawain o posisyon sa trabaho o hinaharap. Number 4. Separation. An employee's movement or leaving, taking, departure from the organization. It has 4 subtypes. A. Determination with just cause. B. Determination with authorized cause or layoff. C. Resignation. And the last one is retirement. Ang ibig sabihin ng separation, ito yung tumutukoy sa pag-alis o paglipat ng isang empleyado mula sa isang organizations. A. Determination with just cause is due to the employee's fault. It is the company decision to terminate the employee because of a just or valid cause such as malversation of found, theft, and fraud. Ibig sabihin, ito yung pagtanggal na may makatarungang dahilan. Ito ay pagtanggal ng empleyado dahil sa mga seryosong paglabag o pagkakasala, tulad ng hindi pagsunod sa patakaran ng kumpanya o paglabag sa mga batas. B. Termination with authorized cause is often called layoff. It is the company's decision to lay off employees on any of the following grounds.
Ang termination with authorized cause ay madalas na tinatawag na layoff o pagtanggal ng empleyado. First, a new technology has been introduced and there are positions which have been evaluated as redundant. Second, a department or division will be closed permanently as a labor-saving measure. Third, the company will merge with another company. Ibig sabihin, una, may teknolohiya na ipinapakilala at may babagong posisyon na itinuturing ng sobrang dami o hindi na kailangan. Second, isang department o divisions ang tuluyan ng isasara bilang bahagi ng hakbang na makatipid sa paggawa. Third, magsasanib yung mga kumpanya sa isa pang kumpanya. Layoffs usually entail fair separation packages so that the employees affected may start anew in whatever way possible. A severance package helps an employee prepare for temporary or permanent. Ang layoff ay may kasamang patas na separations packages o mga benepisyo para matulungan ang mga apektadong empleyado na makapagsimula muli sa anumang paraan. Ang isang severance package o bayad sa mga pagtanggal ay tumutulong sa mga empleyado na maghanda para pasamantala o permanenteng pagkawala sa trabaho. A severance package may include the following: the employee's remaining regular pay, ang kabuuang sahod na hindi pa natanggap ng empleyado para sa mga natitirang araw na nagtatrabaho pa siya. Additional salary based on remaining months of service. Ito naman isang karagdagang bayad na nakabase sa haba ng panahon na natitira pa sa kanyang kontrata o service sa kumpanya. Payment for unused sick leave. Mga kabayaran sa araw ng sick leave na hindi nagamit ng empleyado. Insurance. Maaring kasama ang bayad para sa health insurance o iba pang benepisyo. Retirement benefits. Mga benepisyong matatanggap ng empleyado na may kaugnay sa kanyang pag-retired tulad ng pension o iba pang retirement fund. A company, on the other hand, may consider the following to determine how much to offer as severance pay. Current salary of the employee. Ito yung buwanang o taunang kita na matatanggap ng empleyado mula sa kumpanya. Length of service. Tumutukoy ito sa kabuuang bilang ng taon o buwan na nagtatrabaho ang empleyado sa isang kumpanya. Current positions. Ang positions o titulo ng trabaho na hinahawakan ng empleyado sa kasalukuyang tulad ng manager, supervisor o staff. Performance for most recent year. Tumutukoy ito sa kalidad ng trabaho at contribution ng empleyado batay sa mga performance evaluations o pagsusuri ng kumpanya sa mga nakaraang taon. Resignations is an employee's voluntary decisions to leave the company. Ang pag-resign ay voluntary ng isang empleyado na umalis sa kumpanya. One of the pressing problems of companies is employee retention. It is the process by which management encourages employees to remain with the company. One particular issue under employee retention is how an organization can prevent employees from leaving. Ibig sabihin, isa sa mga pangunahing problema ng mga kumpanya ang mga employee retentions o pagpapanatili ng mga empleyado. Ito ay ang proseso kung saan hinikayat ng pamunuan ang mga empleyado na manatili sa kumpanya. Isang mahalagang usapin sa ilalim ng employees retentions ay kung paano mapigilan ang isang organisasyon ang mga empleyado na magbitiw o umalis na sa trabaho.
Companies should address certain issues that lead to an employee's resignations. Compensation. Employees who have high self-worth and know their bankability always have high expectations regarding the total compensations package. Ang compensations is ang mga empleyadong may mataas na pagpapahalaga sa sarili at alam ang kanilang halaga ay may mataas na inaasahang pagdating sa kabuuang compensations package o mga benepisyo. Work relationship. Aside from compensations, some employees resign because of broken or uneasy relationship either with his or her immediate superior, with co-workers in the same area or department. Ang work relationship, bukod sa compensations, may mga empleyadong nagre-resign dahil sa hindi magandang ugnayan o tensional na relations. Alin man yung kanilang immediate superior o mga katrabaho sa parehong department. Major changes in the organizations. Tenure has become unpredictable in some industries. Mergers, acquisitions, and closures have adversely affected employees. Ito naman yun sa ilang industriya magiging hindi tiyak ang haba ng panungkulan. Ang mga pagsasanib, pagbilin ng kumpanya o pagsasara ang may masamang epekto sa mga empleyado. Organizational cultures. Employees live upon discovering that the company cultures does not jive with their personal values. May mga ilang empleyado na kapag nadiscover nila na yung culture ng isang company ay hindi tugma sa kanilang personal na mga halaga or yung paniniwala. Kumbaga, hindi jive dun sa personal na values nila. Career Development Program. There are companies that do not pursue career development programs for their employees. May mga kumpanya naman na hindi isinusulong ang mga programa para sa mga pag-unlad ng karera ng kanilang mga empleyado. Kaya't nawalan ng pagkakataon yung ibang empleyado na umunlad o magtanggal sa kumpanya. The impact of human resource management on desired organizational outcomes. What is a high-performance work system? According to Grossman 2007, it is an organization where people, organizational structure, technology, and processes all work together to give the company a competitive advantage. Ang high-performance work system ay isang organization kung saan ang mga tao, estruktura ng organization, technology at mga proseso ay nagtutulong para magbigay ng competitive advantage. Ayon kay Grossman 2007, ito ang layunin ng high-performance organizations at binanggit naman ni Meyer 2008 ang mga sumusunod na practices ng HRM, Human Resource Management, na makikita sa high performance ng organizations.